Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Magandang araw sa iyo, Sir Casper. Isa na namang mahiwagang kwento ng buhay ang aking ipagtatapat sa iyo at ipagkakatiwala. Alam kong hindi ka panipaniwala ito, pero tunay na kwento ng pagkatao ko ang ipapahayag ko sa iyo. Pero bago ko po sisimulan, sana po sa mga taga Laguna dyan na pamilyar sa akin o sa pamilya namin, ngayon pa lang po ay nakikiusap ako sa inyo na sana ay huwag niyong ibulgar ang totoo naming pagkakilanlan. Maraming salamat po sa inyo. Sir Casper, itago mo na lang ako sa pangalang Ross. Lumaki akong marangya ang pamumuhay dito sa Laguna. May malaking bahay, malawak na bakuran, at marami kaming lupain. May kaya kasi sa buhay ang papa ko at kinalagahan ko na ang malalawak nilang lupain. Hindi man kami lumaki sa kabayanan, pero kasabihan nga ng mga matatanda sa una, hindi naman malipad ng uwak ang lupain namin. Ang mama ko ay mahilig sa halaman at magtanim ng mga naiibang mga hardin na namumulaklak ng kakaiba ang amoy. Napakabango at walang ubos ang mga bulaklak ng bawat halaman ng mama ko. Dinadayo pa niya sa bundok ang bawat punla ng kanyang halaman na di naman kalayuan sa aming bahay. Nagkaisip akong yun na ang kanyang hanap buhay. Hindi ako lumaki sa poder ng mama at papa ko dahil malayo sa kabayanan ang bahay namin. Lumaki ako at nagkaisip sa lola ko sa father side. At ang bahay nila ay tabi lang ng highway na hindi rin naman kalayuan sa bahay ng parents ko. Nag-iisa lang akong anak at yun ang ipinagtataka ko. Sulong anak na nga ako'y hindi pa nakayang palakihin ng mama at papa ko. At mula magkaisip ako, yan na ang nakatatak sa utak ko. Spoiled ako sa aking lola dahil may kaya rin sila sa buhay. Lahat ng gusto ko'y nabibili ko at mas malapit ako sa lolo at lola ko kumpara sa mama at papa ko. Kilala kami sa lugar namin dahil sa mga kakaibang halaman na nakatanim sa aming bakuran. Gaya po ng sabi ko ng una, kaya nakikiusap ako na itago niyo ang aming pagkakilanlan kasi natatakot din kami sa aming privacy. At yun nga po, balik tayo sa kwento. Natutuwa sila sa lawak nito at linis ng paligid. At mula nagkaedad na ang lolo at lola ko, ang mama ko na ang nag-aalaga ng lupain namin. Malawak na hardin nga ang nasa lupain namin. Maging ang lolo at lola ko ay hanga sa mama ko. Malamig daw ang mga kamay nito sa pagtatanim ng halaman. Maging ang mga malalaking puno at mga prutas sa bakuran. Si mama din ang nagtanim at nag-alaga ng mga ito. Ewan ko ba ako, pag hindi ako nakakaumoy ng mababangong bulaklak na mama mo, nangihina ako. Saad ng lolo ko na para sa akin naman ay biro lamang nito. Kahit naman sa poder ng lolo at lola ko ako lumaki. Pagbakasyon naman ay pumupunta kami sa bahay ng mama at papa ko. Natutuwa kasi kami sa mga halamanan ng mama ko at doon ako naglalaro noong kabataan pa ako. Maging ang lolo at lola ko ay mangang-mangha sa kanilang nakikitang magagandang bulaklak. Elementary pa lang ako noon at saksi ako sa mga ginagawa ng mama ko. Napupuna ko pang kumakanta-kanta ito at parang may kausap pag nagdidilig ng mga halaman niya. Ayan, nadiligan ko na kayo ha. Mamumulaklak na kayo at marami ang nag-aabang sa mga bulaklak nyo. Bulong ni mama. Dahil bata pa ako noon,
Hindi ko na binigyan pa ng halaga ang mga ginagawa ni mama. Basta para sa akin, magaling ang mga kamay ng mama ko sa mga halaman. At yun lang ang natatandaan ko sa kanya. At minsan pumapasok sa aking isipan na mabuti pa ang mga halaman ng mama ko ay mahal niya. Pero ako ay hindi niya kayang alagaan. Sikat ang halamanan ng mama ko sa bayan namin at lahat ng dumadayo sa barangay namin pag-aalis may bit-bit na halaman at binibili nila sa mama ko. Pasok po kayo mga suki. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? Welcome po sa halamanan ko. At sana'y may magustuhan kayo. Kakatuwa talaga. Ewan bang sarap sa mga mata ng mga halaman mo. At magiliw ka pa sa mga suki mo. Kaya pabalik-balik kami dito eh. Saad naman ng mga suki ni mama. Nagaling pa sa malalayong lugar. Sa ganong senaryo na ako nasanay, magiliw sa mga suki niya ang mama. Pero sa akin na hindi. Basta, mas mahal ko ang lola ko. At lahat ng aking natatandaan habang lumalaki ako ay ang pag-aaruga lang ng lola. At wala doon ang pag-aaruga sa aking sariling ina. Ang bahay naman ng lolo't lola ko ay hindi naman kalayuan sa aming tahanan at may sasakyan naman sila. At halos 20 minutos lang ay nasa bahay na kami ng mga magulang ko. Kaya lagi din kaming bumibisita sa halamanan ng mama ko. Hindi makakaya ni lola din na hindi makita ang mababangong bulaklak na inaalagaan ni mama. Ay nako Rosh, nangihina ako pag hindi ko naamoy ang mababangong bulaklak na tanim ng mama mo. Yan ang laging sambit ng lola sa akin at sanay na ako. Iniisip ko na lang baka dahil matanda na ang lola ko kaya siya ganon. Ang lolo at lola ko kasi paborito nila ang bakura namin at malimit sila sa hardin ng mama ko nakatambay. Malamig daw kasi ang simoy ng hangin at dahil matatanda na, ganun ang gusto nila. Kaya naman inaasikaso ni mama ang dalawang matanda at inahayaang mamahinga sa kanyang hardin. At dahil ako'y bata pa noon, lagi akong bit-bit ng lola at uuwi kami sa bahay nila ay gabi na. Nagtataka man ako kung bakit may magulang ako, pero lagi akong kasama ng lola ko. Subalit wala naman ako magagawa dahil nakamulatan ko na kasama na ang dalawang matanda. Natatanaw ko sa malayo ang mama ko na may sariling mundo. Laging nakangiti sa kanyang mga bulaklak at walang oras na ang kanyang hawak ay hose ng tubig at kagamitan sa paghahalaman. Ayan na naman ang mama ko. Parang hindi ako nakikita. Parang walang anak. Kakatampo na talaga. Bulong ko pag nasa bahay na kami ni na papa. At hindi ako pansin ni mama. Masama ang loob ko. Mabuti na lang malambing ang lola ko sa akin. Lahat ng pagkukulang ni mama ay napupunan ni lola. Wardo man ang mama ko, nakasanayan ko na rin ito. At habang lumalaki man ako na may napupuna sa mama kong kakaiba habang nasa halamanan niya ito, ay muli kong inahayaan ko na lang kahit na nagtatampo ako. Minsan na itatanong ko sa lola ko kung bakit nagsasalita ang mama ko sa halamanan niya. Ganon talaga po ang mga maghahalaman. Kinakausap nila ang mga bulaklak para lumago ito. Masanay ka na sa mama mo, apo ko. Lola, bakit ako sa inyo nakatira, hindi sa bahay namin? Tanong ko pa kay lola. At dahil mas malapit ang bahay namin sa school mo. Ay, apo, ang dami mo namang tanong. O ano, nasugot na ba kita? Okay ka na ba? Sagot naman ni lola sa akin. At hindi ko masabing hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil para sa akin,
may kakaiba sa mama ko. Ilang beses ko na kasing nahuli si mama na may kausap talaga sa kanyang hardin, pero wala naman ako makitang ibang tao. Marami akong panahon noon para mabantayan si mama. Natawa at nakikita ko na masaya ang mama ko. Kaya naman interesado ako sa kanyang kakaibang kinikilos. Hindi ko naman tinitigilan si Lola kakatanong. Paulit-ulit kong kinukulit ang lola ko tungkol sa mga kakatuwang napupuna ko sa mama ko. Pero ang tanging sagot lang ng lola ko, huwag ko na daw bigyang pansin ang bagay na iyon. Alam kong maging ang mga kabarangay namin ay nahihiya lang magtanong. Alam kong nagtataka sila kung paano nagagawa ni mama na alagaan ang malawak niyang halamanan. Marami din ang nagtataka sa kakaibang kilos ng mama. Lagi kasi itong nakatawa at hindi daw tumatanda. Naririnig ko minsan ang mga suki ni mama na halos taon nang nabili ng halaman sa kanya, na bakit daw parang hindi tumatanda ang mama ko. At bakit nga ba tumatawa ito malimit at minsan nga ay kinakantahan pa ang kanyang halaman na may magagandang bulaklak. At alam kong may kakaiba talaga sa kanya. Pero muli, ang sabi na naman ng lola ko, ganun daw talaga ang mga maghahalaman. Kinakausap daw talaga ang mga bulaklak. Lola, paulit-ulit na yan ang sinasabi mo eh. Kakasawa na. Wala ka bang ibang masasabi sa akin ha? Apo, huwag ka na kasing mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ka ba masaya? Ang magulang mo'y laging masayahin at wala kayong problema. Maging sa pera wala tayong problema. Basta't masaya kami sa naging asawa ng anak namin. At ang mama mo'y gustong gusto namin. Tingnan mo, si papa mo, ang lalakas ng negosyo niya. Diba? Saad naman ng lolo ko. At dahil tabil na bata raw ako noon, hindi ako papayag na hindi ko malalaman ang lihim ni mama. Kaya naman isang araw, habang nakatago ako sa isang puno. Alis kayo, baka mabasa kayo. Lumayo muna kayo at magdidilig na ako. At mamaya kayo bumalik ha. Ni mama. Ano kaya yun? Wala naman akong nakikita. Ay mama, ano ba ang ginagawa mo? Bulong ko naman. Gusto ko na siyang lapitan kaya lang dumating si papa. Ros, anong tagtatago ka dyan ha? Pumasok ka sa bahay. Magmerienda ka doon. Utos ni papa sa akin. Muntik na talaga. Sayang at dumating si papa. Mahuhuli ko na sana ang laging kausap ni mama. Marami pa namang pagkakataon. Hayaan ko na lang muna si mama. Baka naman mga halaman lang talaga ang kinakausap niya. At yun ang pilit kong iniisip para mawala ang aking agam-agam sa kanya. Hanggang sa high school na ako noon. At may napuna na naman ako kay mama. Sa aking simpleng lagnat at sipon at sa karamdamang kaya naman ng simpleng gamot lang. Pero ayaw ni mama na uminom ako ng gamot. Kukuha lamang siya ng dahon ng mga halaman niya at ipapaamoy at ipapahid niya sa ulo ko. Pagkatapos nun ay gagaling na ako. Nagtataka ako kasi maging si lolo at lola ay parang sanay na kay mama. Kahit silang dalawa, si mama ang gumagamot pag nataas ang BP nila. Marami na akong katanungan noon. Asan ang kamag-anak ng mama ko? Asan ang mga pinsan at lolo at lola ko sa side niya? At taga saan ba si mama? Basta ang sabi ng papa ay malayong lugar daw at hindi naman masabi kung saang probinsya. Anak, malaki ang angka ng mama mo. Kaya lang nasa malayong lugar. Darating ang tamang panahon anak at makilala mo rin sila ha. Saad ni papa
na alam ko namang pilit lang niya akong pinapaniwala. Pero hindi ako tumigil magtanong hanggang sabihan na nila akong makulit. Aminado ako na kahit anak nila ako ay marami akong katanungan kay mama dahil wala akong kaklose sa side niya. Basta ang kilala ko lang ay side ni papa at hanggang doon lang umiikot ang kwento nila sa akin. Maging ang mga pinsan ko na panganay sa side ng aking papa, mas pinili nilang manahimik. At alam ko na may alam sila, pero mas gusto nila na mabuhay sa malayo at bumuo ng pamilya. Utos din naman ito ng lolo ko. Binigyan sila ng negosyo, kaya lang ay ayaw nila dito sa Pilipinas manirahan. Kaya ako lang talaga ang madaming tanong at mahilig mag-imbestiga. Dahil kahit ang mga kaibigan ng mamay, wala akong matandaan. Ang nahahalata ko pa sa lawak ng lupain ni na papa, siya lang talaga ang pinagkatiwalaan sa lupain. At sila ng mama ang nakakaalam ng lahat. Kaya naman takang-taka ako. Dumaan pa ang mga taon at naging busy na ako sa buhay. Nagdadalaga na ako at nag-aaral sa syudad. Mas dumami ang negosyo ng papa at naging busy na rin si mama sa kanyang negosyong flower shop. Ang pagtitinda ng mga halaman at bulaklak ang tinutukan ni mama at may pwesto na siya sa mga mall at siyang nagsusupply ng mga sariwang bulaklak doon. Napakalakas ng bulaklak niya, lalo pa kapag mga bare months. At ang lolo at lola ko ay matanda na. At alam ko malapit na nila kaming iwanan. Malungkot pero kailangang tanggapin. Hindi ko kayang mawala ang lolo at lola ko. Napakabait nila at utang ko ang buhay ko sa kanila. Solong anak na lalaki kasi si papa. Kaya malapit sila kay papa. Masakit man, kailangang tanggapin na nagkakasakit na silang pareho. Hindi na rin daw kayang gamutin ng mga halaman ni mama ang malubhang nararamdaman ng lolo at lola. Na pinagtataka ko rin kung bakit may kakayahang ganun ang mama ko. Hindi man ako laging nakakadalaw sa aming bahay dahil may bahay kami sa syudad at dalaga na ako. Ayaw ko na rin maglaro sa halamanan ng mama ko. Kasama ko ang ilang pinsan ko sa side ng papa ko na nag-aaral din kagaya ko. Pero ewan ba? Gusto ko pa rin laging pauwi ng bahay namin sa bukid. Nag-aalala kasi ako sa nagpalaki sa akin na baka mawala na ang lolo at lola ko na wala ako sa tabi nila. Inaamin ko, Sir Caspar, na mas mahal ko ang lola ko kesa kay mama. Hindi ko kasi matandaan na inaalagaan ako ng mama. Kahit laging sinasabi ni lola na busy sa halamanan ang mama ko, kaya siya ang nagpalaki sa akin. Para sa akin, napakababaw na dahilan. Bata pa naman sila papa. Pero sila lola ang kasama ko sa araw-araw. Naiisip ko tuloy baka ampun lang ako. Lalo na nang nagdadalaga na ako at nasa tamang edad na. Maging ang mga pinsan ko'y tinatanong ko kung ampun ba ako. Pero tinatawanan lang nila ako. Ate Weng, ampun ba ako? Tanong ko sa pinsan kong kasama ko sa bahay. Ros, ano bang tanong yan? Abay anak ka ng mama at papa mo ha? Sa bahay nyo, sa bukid ka pa nga pinanganak nun. At dahil matanda ako sa'yo, alam kong hindi ka ampun. Talaga lang ang mama mo'y busy sa halamanan niya mula noon pa man. At ang papa mo'y maraming negosyo. Sagot ng ate Wena ko. At ramdam ko naman na nagsasabi ito ng totoo. Hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. At ayaw naman akong pagtrabaho ni Papa. Aalagaan ko na lang daw ang lolo at lola ko na naka-wheelchair na. Hindi ko na daw kailangan pang magtrabaho dahil may negosyo kami. Tuturuan daw niya ako pagdating ng araw. At pag matanda na daw ang papa ko, ako na ang mamamahala ng lahat-lahat. Kaya naman mas natutukan ko ang magmatsyag kay mama sa kanyang halamanan. Inaalagaan ko rin sila lolo at lola.
Sinasabayan ko ng pagbabasa ng libro na mga regalo sa akin ni Papa. Mga tungkol daw ito sa mga successful life. Dahil nga nasa tamang edad na ako, nagkaroon na rin ako ng hinanakit sa mama ko. Para sa akin, bakit kailangang sina Lola pa ang magpalaki sa akin? Napakagaan naman ang trabaho niya sa kanyang hardin. At ang hinanakit na iyon, nasa utak ko at dahan-dahan nang lumalaki. At dahil tutok ako sa pag-aalaga sa lolo't lola ko, malimit akong mapadaan sa bahay ni Mama at Papa bago ako tumungo sa bahay namin ni na Lola. At hindi ko malilimutan ang nasaksihan ko nang bigla akong umuwi ng bahay namin na hindi nila alam. Nalaman ko na si Mama na lang ang natitira sa bahay namin dahil araw-araw pala wala ang Papa ko at abala sa kanyang mga negosyo. Agad kong hinanap ang mama at may pasalubong kasi ako sa kanya. Kahit naman hindi kami close at may tampo ako, hindi ko nalilimutan ang obligasyon ko bilang anak. Inikot ko ang malawak niyang halamanan at natagpuan ko ito sa malawak na hardin. Espesyal ang part na iyon. Kakaiba kasi ang nakatanim na halaman doon. Kitang-kita ko si Mama na tumagos sa gitna ng kanyang halamanan. At ang ipinagtataka ko pa, parang sinadyang may isang bloke na maraming hardin at bulaklak ang nakabukod sa aming bakurang iyon at doon tumagos si Mama. Malawak kasi ang bahaging iyon. Style na maliit na bahay, tambayan na may lamesa at upuan sa gitna. At pinalibutan iyon ng mga makakapal na bulaklak na halos matabunan na ang loob nito. Kitang-kita ko talagang pumasok doon si Mama at naglahong parang bula. Sinundan ko ito sa loob at wala talaga akong makitang dadaanan ng Mama para maglaho ito. Hindi ko malaman kung tatakbo ba ako o susundan ko sa kawalan si Mama. Pero paano? Kaya dahil sa taranta ko, nagsisigaw ako sa takot nang mawala ang mama ko. Tinatawag ko ang kanyang pangalan. Diyos ko, hindi naman ako namamalikmata. Si Mama talaga yung nakita ko. Pero bakit siya nawala? Natagalan ako sa lugar na iyon at pansamantalang napaupo habang iniisip ko kung nasaan na ang mama ko. At wala akong balak na umalis hanggang sa hindi nasasagot ang katanungan ko. Maya-maya pa ay bigla ding lumabas ang mama ko sa kanyang pinasukan na hindi ko maunawaan. At bigla na lang parang bumango ang paligid at nagbago ang hangin. At pagkatapos nito'y hindi ko na alam ang sumunod pa na nangyari. Anak, gising na. Rinig kong wika ni Mama. Ma, asan tayo? Anak, sila ang kapitbahay natin. Sina Ama at Ina at mga kapatid ko. Anak, sana maging malawak ang pang-unawa mo ha. Ibukas mo ang isipan mo at unawain ang lahat ng nakikita mo. Anak, isa akong lambana. Orpheris ang tawag naman ng mga tao dito. Anak, hindi ako totoong tao. Pero minahal ako ng papa mo. Anak, matagal na kami dito sa lupain ng lolo't lola mo. Inalagaan kami ng lolo't lola mo. Kaya magtataka ka. Malawak ang bakuran nila. Pero Mama, hindi ko po maunawaan. Ano ba ang lambana? Yung bang nasa TV? Mga fairies ba yon? At Mama, paano mo nagawa yon? May magic ka ba? Natatakot po ako sa kanila. Bakit po iba ang tenga nila at mga mata? Iba ang kulay. Tanong ko. At ang alam ko, nananaginip lamang ako. Anak,
elemento kami na nakasalamuhan ng mga tao. Ang tawag sa amin ay taong lambana. Pwede ring taong engkanto kami. Kaya lang ay minsan kaya naming magbago bilang maliliit na parang paru-paro. May karapatan din kami sa mundo na ginagalawan nyo. Matagal na kami dito, anak. Kababata ko ang papa mo. Sabay kaming lumaki. At nagkaisip sa lugar na ito. Ang bahay ng lola mo ay saksi sa amin. Dahil noon pa man, nandito na kami. Kaya binili nila ang lupain na ito. At dito na nga tayo nagbahay. At dito ko kayo inalagaan. At dito kita pinanganak. Ikaw ay lumaking may dugong tao. Kaya pinilit kong sa lolo at lola mo ikaw lumaki. Mas pinili ko yun upang mamuhay ka ng normal. At ngayong nasa tamang edad ka na, dapat mo nang malaman ang katotohanan, anak. Ay na pala ang lolo't lola mo. Magmano ka sa kanila. Matagal na nilang gusto kang makilala. Kamusta, Ross? Ako ang nag-aalaga sa iyo noong baby ka pa. Hindi mo lang kami nakikita. Hello po. Nakakamangha po pero bakit ganoon? Parang tanggap ko naman ang lahat pero nalilito po ako. Nananaginip lang po yata ako. Wika ko pa. Dahil may dugo kang immortal, apo ko. At dadating ang panahon. Kung gugustuhin mo'y pwede kang maging kagaya namin. Apo ko, pero dahil sa may dugong tao ka, sa panaginip mo lang kami makakasama. Dahil may dugo kang immortal, apo. At dadating ang panahon. Kung gugustuhin mo, pwede kang maging kagaya namin. Kaya lang, apo ko, dahil may dugo kang tao, sa managinip pa lang kami makakasama. Saad naman ng lolo ko na may matangos na ilong at napakaputi ng balat. Maging ang buhok nila ay kulay luntian. Akala ko po sa TV at libro lang at katha ng tao. Yun pala'y totoo kayo. I mean, tayo. At akala ko ang lambana ay maliit lamang. Pwede pala kayong lumaki kagaya ng mga tao. Dagdag ko pa. Anak, pwede ang lahat. Kaya naming lumiit at lumaki. Iba ang lahi namin. Kami ay lambana ng mga halaman. Kaya naman, yan ang aking hanap buhay sa mundo ng papa mo. Ang papa mo alam niya ang lahat at kami na rin ang nagbigay ng kayamanan sa angkan ng papa mo. Anak, mamahalin mo ang ating kapitbahay, ha? Lolo at lola mo sila. Pwede kang maglabas-masok dito. Basta iwasan mong makita ka ng ibang tao, ha? Bili ng mama ko. Nakatulala lang ako habang tinitignan ko sila. Nakakamangha ang kanilang anyo at kasuotan at ang lawak ng kanilang hardin na gawa sa halamanan. Iniisip ko agad noon pag sinabi ko sa mga kaibigan ko ang lahat. Iisiping baliw ako. Baka iwasan nila ako at baka hindi ako makapag-asawa. Ayokong tumandang mag-isa at muli kong nililibot ang aking mga mata. Namamangha ako sa kanilang kakaibang mundo. Bakit ang aking pagkaramdam ay parang sanay na ako sa ganoong mundo? Epo, mahiwaga ang mundo. Maraming nilalang na nilikha ni Bathala. Na Diyos naman ang tawag ng mga mortal na kagaya ng papa mo. Pero iisa lang siya. Ang mahiwagang tinig buhat sa kawalan. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat, apo ko. Maging mabuting tao ka, apo ko. At mahalin ang mga hindi mo nakikita sa paligid, ha. Alagaan mo ang ating mga halaman. Sa kanila tayo nakuha ng enerhiya. Saad pa ng lola ko na napakagandang babae. Nakamukha ng mga artista sa Hollywood.
Matapos nila akong bulungan ng salitang hindi ko maunawaan, agad akong nagising at nasa loob na ako ng aming bahay. Nasa harap ko ang aking papa. Anak, lahat ng nakita mo sa iyong panaginip ay panatilihin mong lihim ito ha. Dahil oras na malaman ito ng mga tao, baka saktan ka nila at ilaga ka sa mental hospital. Paalala ni Papa at nananatili akong tulala sa aking natuklasan. Pero Papa, bakit sina lolo at lola ang nagpalaki sa akin? Bakit hindi kayo? Pangungulit ko muli. Kahit na ipaliwanag na ng mama sa akin, gusto ko muling marinig sa papa ko. Anak, yun ang batas ng mga elemento. Pag ang dugo mo ay mas lamang ang dugo ng tao, dapat kang lumayo sa mama mo. At ngayong nasa tamang edad ka na, kailangan mo nang malaman ang totoo at imulat ang iyong kaalaman tungkol sa pagkatao mo. Paliwanag pa ni Papa. Dahil dito, naging inspirasyon ko sila buhat noon at naging malapit na rin ako sa mga halaman. Mahirap paniwalaan pero wala akong magagawa. Pamilya ko sila at mahal na mahal ko sila. At natatanggap na ng sistema ko ang lahat-lahat. Kinausap ko si Papa at sinabi kong nauunawaan ko na ang lahat. Nginitian lang niya ako sa bayakap. Anak, mahiwaga ang mundo. Tandaan mo yan. Saad pa ni Papa. Mula noon, naging normal na sa akin ang lahat. Nakakakita na ako ng mga nagliliparang mga cute na lambana sa paligid namin. At sila pala ang kinakausap ni Mama. At sila ang katulong ng Mama sa kanyang malawak na hardin. Pinataasan pa nga ni Papa ang pader namin upang maging mas safe ang aming kapitbahay. Ang aking lolo't lolang elemento at naging masaya na nga ang aming pamumuhay. Ang lolo't lola ko naman na nagpalaki sa akin, matagal pa rin naman ang itinagal sa mundo. Kahit bedridden na sila, nananatili itong nakagabay sa akin at alam din nila ang tungkol sa lihim ni Mama. Ilang taon pa ang lumipas, nauna na ang lolo ko na nawala sa amin dahil sa sakit sa baga. At ilang buwan naman, ang lula ko naman ang sumunod. Nakangiti sila na namamaalam sa akin. Napakaganda ng kanilang libing. Mga mababangong bulaklak ang nasa puntod nila. At kitang-kita ko na nagsasabog ng mababangong petal ang mga lambana na ayon kay Mama, mga pinsan ko daw ang mga ito. At kami lang ang nakakakita. Buhat noon, pinagpatuloy ko lang ang buhay ko. Sa bahay na ni Mama at Papa ako nakatira at ang aking hinanakit kay Mama ay nawala na rin. Tinulungan ko na lang ang mama ko para i-market ang kanyang mga halaman. At maraming piyestong flower shop ang aking binuksan sa mga mall. At lahat ng suki namin, mangang-mangha sa naiibang bulaklak na napapalago ni Mama sa kanyang hardin. At feedback pa ng mga ito, matagal daw malanta ang mga halaman namin. Maraming tao ang namamangha oras na marating nila ang halaman na ni Mama at magagandang bulaklak ang makikita nila sa taniman nito. Marami silang katanungan kung bakit ganon kagaganda ang mga bulaklak ng halaman ni Mama. At halos maubos ang mga halaman ni Mama sa kanyang mga stall sa mall at maging sa mga flower shop na umaasa sa amin. Lahat naman nabibigyan namin. Ang napepera niya ay tinutulong nito sa mga mahihirap sa aming lugar. Dahil sa dami namang negosyo ni Papa, sapat na sa amin para makaraos at guminhawa ang buhay. Lumipas ang panahon, ayaw kong magtrabaho sa mga kumpanya ng Papa. Mas pinili kong mag-manage ng halaman ni Mama. Sabi pa ni Papa noon, okay lang. Wala siyang magagawa at masaya siya dahil
ako daw ay nagmana kay mama. Masaya na siya at napamahal na rin daw ako sa mga halaman. Kahit daw naman wag na ako magtrabaho ay ayos lamang. Binili pa namin ang mga karatig na lupain. At halos kami na ang may pinakamalaking pag-aari sa barangay namin. Hindi naman kami mahusgahan ng mga kakilala namin dahil kilala na nila kami na mayaman na ang lola't lola ko noon pa man. Naging moderno na ang paligid namin at nagsimula na ang gobyerno ng palakihin ang mga kalye. Marami ang natamaang lugar kung saan namamahay ang mga kalahi ng mama ko sa paligid ng highway. Kaya naman lahat sila ang takbuhan ay ang halamanan ni mama at lahat naman ay tanggap ni mama. Bukas para sa lahat ang lupain namin. May mga ilang politiko na ang pinag-iinitan ang aming malawak na lupain. Gustong gawing subdivision at mga business establishment. Kaya naman ginigipit nila si Papa. Pero dahil sa malawak ang aming lahi, ang mga kamag-anak ng Papa na mayayaman din, walang magawa ang nakaupo sa pwesto kahit pa taong gobyerno. Pero lahat ay may hangganan. Nawala na ng gana ang angka ng Papa at gusto na ng mga itong mag-migrate na lang sa US. At halos lahat ng mga kamag-anak namin nandun na lahat. Mas gusto daw nila kasi ang pamumuhay doon. Dahil tahimik at doon mo daw talaga makukuha ang peace of mind. At si Papa na lang ang matitira sa Pilipinas dahil ayaw niyang iwanan ang mama. Awang-awa ako noon sa kanila. Umiiyak si Papa dahil ayaw niya na iwanan ang lupain namin dahil sa mga naninirahan ditong elemento. Halos nasa gitna na kami ng malalaking national highway at kami lamang ang bahay na may malawak na lupain na punong-puno ng halaman. Kaya pinagtatakhanan ng maraming tao ang klase ng aming pamumuhay. May edad na rin si Mama at Papa at alam kong dadating ang panahon na ako na lang ang maaasahan nila. Kaya kailangan kong maghanda. Anak, ano man ang mangyari ha? Ang lolo at lola at mga kalahi natin, alagaan mo sila ha? Kailangan mong magkapamilya anak. At ang anak mo ang susunod pa na mag-aalaga sa ating lahi ha? Saad ni Mama. Mama, alam ko yan. At handa na ako. Alam kong hindi tayo pababayaan ng lumikha sa atin. Mahal na mahal ko po kayo, Mama. Wika ko kay Mama. Sa edad na 6 na po ni Papa, madami pa ring nagagawa ang Mama at Papa ko. Masaya kami na naglalabas-masok sa mundo ni Mama. Mahirap paniwalaan, pero para lang akong nananaginip lamang at nangyayari na ang lahat. Ang dugong nananalaytay sa ugat ko ay dugo ni Papa at hindi ako pwedeng mamuhay sa mundo ni na Mama. Pero tanggap ko na iyon. Napakasaya ng mga sandaling iyon na para sa akin ay sana wala nang katapusan ng lahat. Pag namatay si Mama, babalik na siya sa mundo niya at hindi na magiging taong lambana kailanman. Doon na siya tuluyang mamuhay kasama ang kanyang kalahi. Kaya bawat kasiyahan na kanyang natatamasa sa mundo ng mga tao ay pinapahalagahan niya. Sabi nga nila, walang permanente sa mundo. Lahat may katapusan. Kaya ang pagmamahala ng magulang ko ay nagtapos na. Hanggang sa huling sandali hindi pumayag ang Papa na matitira siya at ang mauunang maglalaho ay ang Mama. Kaya namatay sila sa edad na 9 na po. Sabay silang natulog at hindi na nagising pa. Mahiwaga, pero sabi nga ni Mama, katawang tao lang nila ang nawala at makakasama ko pa siya sa mundo ng mga elemento. Sa bawat panaginip ko nga ay kasama ko sila ni Papa. Kay sarap nga na sa bawat pagtulog ko'y kasama ko sila. Ang lolo at lola kong lambana ay alagang-alaga nila ako. Kaya naman kahit may edad na rin ako, hindi ako nagkakasakit.
Tandaan mo, apo ko, pag may nararamdaman kang kakaiba, agad kang tutulog. At kami na ang bahala sa iyo, maging sa magiging pamilya mo. Saad ng lola kong lambana na kay gandang mukha. At lagi akong yumayakap dito. Ang kanyang mabangong umahalimuyak ay parang inirehiya sa katawan ko. Paging si Papa, naging isang immortal na rin kasama ng Mama. At nasaksihan ko ang marami pang kalahi ni Mama na ang asawa ay mortal na kasama nila sa mundo nila. Mahiwaga talaga. Upang marami pa akong matulungan na mga kalahi ko, namili pa ako ng mga lupain sa bundok upang hindi sila mapahamak sa mga masasamang tao. Ginamit ko ang perang naman ako at ang walang katapusang pamumulaklak ng mga halamanan. At ang mga suki kong hindi ako iniiwan, kaya patuloy akong yumayaman. At ako ang nag-i-export na rin ng mga halaman at bulaklak abroad. Gumagamit na ako ng mga binhi. Nakilala na ako hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong Asya. Maraming tumutulong sa aking mga kamag-anak ng Papa at hindi nila ako pinapabayaan. Dahil ang kanilang kayamanan, alam kong bigay iyon ng Mama sa kanila. Alam ko ring inahabilin ako ni Papa sa kanila at nananatili silang tumatanaw ng utang na loob sa mga magulang ko. At dahil na edad na rin ako, naghanap na rin ako ng makakasama habang buhay. Mahirap dahil kailangan kong hanapin ang lalaking kayang unawain ang klase ng buhay ko. Yung taong hindi ako pag-iisipan na nababaliw ako at yung makakayang tanggapin na halamanan ang buhay ko. Nakilala ko nga ang aking kabiyak na ang sideline ay ang paghahalaman din. At sabay kami na nangangarap ngayon na marami pa kaming matulungan at maging payapang pamumuhay ng mga lambana sa aming bakuran. Natatakot ako noon na baka hindi niya ako maunawaan at baka isipin niya ay nababaliw ako. Pero ipinaliwanag ko sa ordinaryong tao kung saan nagmula ang pamilya ko. Ang ugnayan lamang namin ay ang paghahalaman at yun lang ang kaya niyang unawain. Maraming pagsubok ang aking pinagdadaanan. Nakikita niya na nagsasalita akong mag-isa at kumakanta pa. Tatawa lang ang asawa ko at iniisip na masayahin lang talaga akong tao. Mahirap man pero kinaya kong ipaliwanag sa asawa ko ang lahat. At ang paghahalaman ay hindi lang negosyo para sa amin. Ito ay isang obligasyon at kahit hindi ako maunawaan ng asawa ko, pinipilit niyang unawain ako dahil mahal niya ako. Binigyan kami ng 4 na supling at ang bunso ay kagaya ko rin na mahilig sa mga bulaklak. Kaya naman patuloy kaming nakikipaglaban sa hamon ng buhay ng mga mortal. May mga naiinggit sa amin at may nagagalit na wala namang dahilan. Kaya naman kami na lang ang umiiwas sa mga taong kalahi ni Satanas na nagkalat sa mundo ng mga tao. Karamihan sa kanila ay maghahalaman din. Dahil hindi nila magaya ang mga uri ng halaman ko, nagagalit sila sa akin. At nagtataka sila sa mga punla ni Mama na naman ako. Gusto man nilang nakawin ang mga punla ko, pero namamatay ito pag sila na ang magtanim. Kaya naman wala silang magagawa kundi ang siraan lang ako sa tao. At dahil isa ring alagad ng batas ang aking kabiyak at mga negosyante din ang kanyang pamilya, ay natutunan na nila akong matanggap. At kung ano man ang kakaiba sa pagkatao ko, wala na silang pakialam pa. Nagtataka man sila dahil kinakausap ko ang mga halaman at bulaklak ko. Nagtataka man sila paano ko napapalago ang malawak kong halamanan. Ay wala na akong pakialam. Kagaya din nila ako noon na nagtataka at hindi makapaniwala. Pero habang tumatagal, dahil sa pagmamahal ng kabiyak ko, natatanggap na rin nila ako. Ang mga anak ko ay ang laging pangaral ko sa kanila. Huwag ipagbili ang aming lupain at ang bunso ko ang aming pinaghahabilinan.
Alam ko naman na matagal pa ang buhay ko at gusto ko lang namang mangyari ay maingatan ang aking halamanan na minana ko pa sa mama ko upang ang lahi ng mga lambana sa lupain namin ay maging ligtas sa mga taong mapanakit at sirain ang tahimik na kapitbahay ko, ang pamilya ng lolo at lola kong lambana. Mahirap man nilang maunawaan, natutuwa ako at nasasabayan nila ang aking mundo. At ngayon nga, kilalang kilala na kaming negosyante ng mga halaman at bulaklak sa buong Calabarzon. Kaya naman naisipan kong ipadala ang talambuhay kong ito. Dahil may nakita ako sa kwento mo, Casper, na kagaya sa kwento ko. Akala ko noon nga ay kami lang ang may ganon na pamilya. Meron pa palang iba dito sa Pilipinas. Yun lang po ang aking kwento. Muli po, ako po si Ross ng Calabarzon. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nakikinig. Sana lahat ng nakapakinig ngayon, dalangin ko sa inyo'y aasenso din kayo balang araw. Maraming salamat po at God bless sa inyo.